Salamat sa Diyos sa napakagandang selebrasyon natin ngayon, no? The Epiphany, di ba? Yung kalye natin na EDSA, di ba? Epipanyo, ibig sabihin na Epipanyo, pagpapakita, revelation, no? Pagpapakita ng mga santo, no? EDSA, Epipanyo de los Santos, mga santo. Ito hindi lang ng mga santo, si Jesus mismo ang pinapakita sa atin. He is revealing Himself as light of the world. Kagabi, full moon, di ba? Sino nakakita ng full moon kagabi? Pakita? Pakitaas naman. Hindi nakita eh. Kasi laging nakatingin sa baba o nakatingin sa cellphone. O walang langit. Walang langit. Kasi may mga kapatid tayo, walang langit. Kasi yung bahay laging walang araw nga eh. Kasi araw, gabi, madilim kasi parang nasa kuweba. Pero pag lumabas tayo sa kalye, makikita natin ang kagandahan ng kalikasan. Beautiful. It was so beautiful. Especially in the early part of the night. It was so big. Ang laki-laki. Nakakatuwa. Pero, so we will talk about light, the moon, or the stars. Number 1. Number 2, we will talk about the gift. And number 3, balik sa dating ugali. No, tatlong pag-usapan natin. So the star, the moon, the light, it is so beautiful. There are many things we do not see the light. Why? Because of sin. We are caught about by sin. Dahil sa kasalanan, hindi natin makita yung liwanag. We are too occupied with many things. Our priorities. Pag makita mo yung buwan, talaga mapapasigaw ka. Salamat sa Diyos. Libre. Ang ganda-ganda. Let nature talk to us beautifully. Ang ganda-ganda ng liwanag. But we are too preoccupied with many things. Important. I'm sure they're important. But God's love is there. The light which led to the star, to Jesus. We do not need gadgets. We do not need money. We have everything with us. Our eyesight, salamat sa Diyos, nakakakita pa tayo. The beautiful moon, we have one another to see Christ in one another. What a gift! What a beautiful gift, which we take for granted. Because of sin, our priorities are upside down. Mamaya meron pa naman eh, pero I do not know if it will be that big. Kasi ang laki-laki eh. Pero kaiba yung full moon kahapon. Talagang napakaganda kasi piyesta nga ng Epipanyo, no? The star, that's the guiding star which led the 3 wise men, the 3 kings, the magi, yung 3 pantas, dinala. Yung liwanag na yun, nagdala kay Jesus. Pero dahil sa kasalanan, hindi tayo dinadala kay Jesus. Dahil sa kadiliman, ayaw tayo dalhin kay Jesus. So the star, the light, the moon, let us be enlightened that we may give light to the other. How can I bring light kung nasa dilim? Kung nasa dilim, ang lalabas sa akin, liwanag o dilim? Kung ano yung enlightenment o endarkenment, yun ang ilalabas eh. So please, mamayang gabi, please, thank God for the beautiful moon. Thank God for the beautiful weather. Ang sarap ng panahon, ano? Pero para, so what? Pero ang dami-dami natin pasasalamatan eh. Kaya number 2, the gift. The gift of Christ. The gift of the 3 wise men. Gold, frankincense, and myrrh. We will try to talk about that as the last point. So the gift. How many gifts we have received? The gift of the beautiful moon. Balikan natin. The gift of light. The gift of inspiration. Pag huminga tayo, yung hinga ng Diyos to inspire us. Talagang buhay na Espiritu ng Diyos nasa atin, ini-inspire, which gives life and which gives inspiration. Yung salita ko naman, hindi naman galing sa akin dahil sa inspirasyon ng Diyos.
The inspiration of the Holy Spirit is what gives us fire. How in the world can you say, ang boring-boring ng buhay na ito? How can it be so? Because of sin once again. Hindi makapasok inspirasyon dahil sa kasalanan, dahil sa kadiliman. So let us be inspired. The most beautiful prayer sa totoo lamang is just quietly breathing in, slowly. Hingalangin. Yung hinga mismo is panalangin. Pag tayo nasa stress, the first thing we do is pause and take a deep, deep, deep breath of the Spirit of God. Inspire and be inspired. Kung hindi, papatayin ka ng depression. Talaga naman, ang daming problema, daming issue, sa buhay ko, sa kapamilya ko, sa barangay ko, sa kapitbahay ko, sa buong bansa. Ang daming problema. Pero kaya yan ng Espiritu Santo. Kaya yan ng blessing ng Diyos. If we allow to see the gifts. The gifts and the blessing of God. Hindi eh. Natatalo ng hatred, natatalo ng inggit. Kaya hindi ko makita yung blessing eh. Kasi gusto ko yung blessing niya. Gusto ko yung blessing niya. Mas marami yung blessing niya. Mas marami yung buhok niya kaysa sa akin. Yung blessing niya nakikita ko. Yung blessing ko, hindi ko nakikita. Yung gift ko, hindi ko nakikita. Kasi binibigyan ko ng pansin. Dahil sa kadiliman, sasabihin siya ng demonyo, bubulong ka. Yun o, ang ganda nun o, mainggit ka dun. Ang daming pera nun o, mainggit ka dun. Yun, dahil sa kasalanan, yun ang magbubulong sa atin ng kadiliman para hindi mo makita yung gift, para hindi mo makita yung blessing. And then, the last point I would like to reflect on and share with you, nakita nung tatlong pantas, the wise men, at sila'y bumalik na sa ibang daan. Sabi, wag na kayo dumaan dyan. Para dito, pagkatapos nito, wag na kayo bumalik sa, ano yung tawag natin doon? BSDU. Ano yung BSDU? Ha? Ano yung BSDU? Alam niyo yung dati ginagamit natin yun. Nakalimutan natin. Ano yun? Balik sa dating ugali. Wag na tayo bumalik sa dating ugali ng kadiliman. Let us not return to the old way of sin. Hindi likas ang kasalanan. Hindi likas. Pero nasanay na tayo. Namanhid na tayo. Para ang hirap-hirap mamuhay sa liwanag. Hindi. Hindi likas sa atin ang kasalanan. Kaya sabi, huwag ka na bumalik sa dating ugali. Huwag ka na dumaan sa daan na yan. Pag-alis natin dito, iwan nyo na dito yung mga bisyo, yung mga chismis, yung mga kasalanan. Iwan na natin dito. Kapag makapagkumpisal, even better. Wag na. Kaya nga yung tatlong regalo ng pantas, di ba? What are the three gifts? Gold for the riches, di ba? Gold, gold. Gold. One, frankincense. Yung insenso na ginamit. Pagbigay papuri. Yan na regalo natin. Magbigay papuri tayo sa Panginoon. Let us praise and adore God. What is the responsorial psalm? Paki-flash yung responsorial psalm. Lord, every nation on earth will adore you. Yes. The incense represents praising God. We praise Him and make Him number one. Not number two. Not gold number one. Do not make our riches, our popularity, our gifts number one. The gifts, not the gifts. We praise and adore you, not the gift, but the source of the gift, primarily. Kasi nasisilaw tayo sa pera eh. Nasisilaw tayo sa ibang kumikislap. Pero ang tunay na kislap, ang Panginoon. And then, the last gift, again, is myrrh. Para sa anointing, para sa patay. Papatay. Kailangan natin patayin yung mga dapat patayin sa ating buhay. Huwag mo na bitbitin paglabas dito. Iwan nyo na dito para nyo ng awa. In order for you to see the light of the world. Huwag na tayo bumalik sa dating ugali.
Simula pa lang ng bagong taon. Ika-4 na araw pa lang. Huwag na tayo manatili sa dilim. Iwan nyo na yung dilim dito. Umuwi tayo kasama ang liwanag ng Panginoon. What a beautiful gift. What a beautiful gift. So the myrrh is for the oil preparing us for dying. We have to die every day. We have to die. Kahapon, galing ako sa para kaming reunion kahapon eh. Tapos may in-law kaming kamag-anak, si Dr. Dentista rin eh. Pero batang-bata pa eh. His name is Romano Camantigue. In-law siya eh. Dito lang yung clinic niya, malapit rin dito eh. No? Namatay sa January 1. January 1. Pero, swerte malas. January 1? No? Pero, napakaganda yung kanyang kamatayan. Ang kanyang piyesta ngayon, kinakwento ko kahapon, ang piyesta niya, January 1. Araw ng kamatayan. But it is such a beautiful day of dying. Remember, our feast days are our death days. It is the first day in heaven. If we live righteous lives, mabuti sa mata ng Panginoon, kahanga-hanga sa mata ng Panginoon, our death days are our feast days. Salamat sa Diyos. Yung atmosphere ng patay, pista. Ang hirap-hirap sa namatayan. 55 years old. Yung nanay, ikaw yung nanay na namatay mo 59 years old. 55 years old. 10 years younger than I am. Pero, piyesta, atmosphere. If we believe in the light of Christ, pati kamatayan, pwede naman eh. Ang malas naman ng January 1. Kung sabihin mong malas, but it can be a beautiful gift. We celebrate because of the beautiful life He lived. Because of beautiful life He lived, it is a celebration of life. Salamat sa Diyos. So, ikaw ang di-decide, malas ba, swerte, January 1 namatayan? No, it's your choice. So, we thank God today, again, for the light of the world, Jesus Christ. May we imbibe that light and be light to one another and not be darkness because of sin. Again, number 2, the gifts. Let us see the many gifts, the many blessings the good Lord has given us. The gift of faith, the gift of inspiration. Let us be inspired and share this inspiration to one another. Not chismis. Naku, si Father. Naku, yung gobyerno. Naku, yung kapitbahay ko. Naku. Puros kadiliman na eh. Magpa-inspire tayo ng mga kwento, mag-i-inspire. Hindi magpapabwisit sa'yo. Oo nga, no? Grabe to, no? Grabe, no? Pinag-uusapan natin yung puros. Pag pinag-uusapan mo puros ganyan, saan ka papunta? Ganyan o pa ganyan? Papunta ka na doon at yung buhay mo miserable pa kasi pinag-uusapan natin kadiliman. Let us be inspired. And then lastly, again, I will repeat, BSDU, hindi na kaayaya-aya, no? Let us not live lives. Let us enjoy the light of Christ. Let us spend heaven on earth now. Enjoy. Choose to be happy. Choose to love. And celebrate today's feast of the Epiphany. The Three Kings. Celebrate Christmas. Araw-araw Pasko. Salamat sa Diyos.